Mga kababayan, may panibagong magandang balita para sa modernization ng ating armed forces. Sa gitna ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Army, isang mahalagang procurement project ang opisyal ng umusad matapos maglabas ng Notice of Award ang Philippine Army para sa pagbili ng 48 brand new military troop carrier trucks. Bagamat hindi ito kasing ingay ng pagbili ng fighter jets, missile systems, o warships, huwag nating maliitin ang kahalagahan ng mga military trucks dahil sila ang isa sa pinakamahalagang kagamitan ng anumang hukbo sa buong mundo. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mga truck na ito, bakit mahalaga ang procurement na ito, bakit Hyundai at Kia na naman ang napili, at paano ito makakatulong sa pagpapalakas ng operational capability ng Philippine Army sa mga susunod na taon. Kaya kung interesado kayo sa mga latest development sa AFP Modernization Program, siguraduhin tapusin ang video. Ayon sa opisyal na dokumentong inilabas ng Philippine Army, ang Notice of Award ay nilagdaan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete noong May 26, 2026. Ang nanalong bidder para sa proyekto ay walang iba kundi ang Hyundai Corporation ng South Korea. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Hyundai ang parent company ng Kia Motors na siyang gumagawa ng mga military vehicles na matagal nang ginagamit ng Armed Forces of the Philippines. Ang proyekto ay nakapangalan bilang Procurement of 48 Units Truck, Troop Carrier, Light sa ilalim ng ORDPABAC 2-01926. Ang bid submission para sa proyekto ay isinagawa noong April 8, 2026 at matapos ang evaluation process ay opisyal nang iginawad ang kontrata sa Hyundai Corporation. Ang kabuuang halaga ng kontrata ay umaabot sa 256.56 million pesos. Kung hahatiin natin ito sa 48 units, lumalabas na nasa humigit kumulang 5.345 million pesos ang halaga ng bawat sasakyan. Kasunod ng Notice of Award, kinakailangan na ngayon ng Hyundai Corporation na magsumite ng performance security sa loob ng 10 araw bilang bahagi ng procurement requirements bago tuluyang maisakatuparan ang kontrata. Noong unang bahagi ng Hunyo taong 2026, lumabas sa opisyal na website ng Philippine Army ang dokumentong ito at mabilis itong kumalat sa iba't ibang AFP modernization pages at defense communities. Ngayon, ang tanong ng marami ay simple lamang. Ano nga ba ang eksaktong military truck na bibilhin ng Philippine Army? Bagamat hindi direktang nakasaad sa dokumento ang eksaktong modelo, halos lahat ng defense observers ay naniniwalang ito ay mga Kia KM450 o mga kaugnay nitong variants tulad ng KM451 at KM452. At kung pamilyar kayo sa mga military convoy ng Philippine Army, malamang ay nakita na ninyo ang mga truck na ito ng maraming beses. Ang Kia KM450 ay isa sa pinakasubok at pinakamaasahang military truck sa serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Isa itong 1.25-ton 4x4 light tactical truck na dinisenyo para sa troop transport at cargo missions. Mayroon itong mahusay na off-road capability na mahalaga sa bansang tulad ng Pilipinas kung saan maraming lugar ang may mahirap na terrain, bundok, putikan, at hindi sementadong mga kalsada. Ang KM450 ay nilagyan ng diesel engine na nagbibigay ng sapat na lakas habang nananatiling matipid sa operasyon at maintenance. Kayang magsakay ng isang buong squad ng mga sundalo kasama ang kanilang kagamitan habang may kakayahan ding maghatid ng iba't ibang uri ng military supplies. Sa madaling salita, ito ang workhorse ng Philippine Army. Kung ang fighter jets ang espada ng militar at ang mga warship naman ang kalasag sa karagatan, ang mga military truck ang nagsisilbing ugat na nagdadala ng dugo sa buong katawan ng hukbo. Kapag walang transport vehicles, mahihirapang gumalaw ang mga sundalo, mahihirapang maghatid ng pagkain, bala, gasolina, at iba pang supply sa mga frontline units. Sa katunayan, matagal nang ginagamit ng AFP ang KM450 platform. Mula pa noong kalagitnaan ng 2000s ay sunod-sunod ng batch ng procurement ang isinagawa ng Pilipinas para sa modelong ito. Tinatayang mahigit 1,000 hanggang mahigit 1,500 unit na ng KM450 at mga kaugnay nitong variants ang naideliver sa iba't ibang sangay ng AFP sa nakalipas na halos 2 dekada. Ginagamit ang mga ito hindi lamang ng Philippine Army kundi maging ng Philippine Air Force at iba pang military units.
Makikita ang mga sasakyang ito sa mga training exercises, humanitarian assistance missions, disaster response operations, anti-insurgency deployments, at maging sa regular na logistics missions sa buong bansa. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit muli itong pinili ng Philippine Army. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang logistics commonality. Kapag iisang platform ang ginagamit ng malaking bahagi ng military fleet, mas madali ang maintenance, mas mura ang spare parts inventory, at mas mabilis ang training ng mga driver at mechanics. Hindi na kailangan pang magsimula sa umpisa para magtulo ng panibagong sistema. Mayroon ng established supply chain, mayroon ng available na spare parts, at mayroon ng sapat na karanasan ang mga personnel sa paggamit nito. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming bansa ang nananatili sa mga subok ng military platform sa halip na laging magpalit ng kagamitan. Sa military planning, hindi lamang performance ang mahalaga. Mahalaga rin ang sustainability. At dito pumapasok ang malaking bentahe ng Kia KM450. Isa pang mahalagang punto ay ang fleet sustainment. Sa dami ng military trucks na ginagamit ng Philippine Army sa buong bansa, natural lamang na may mga sasakyang umaabot na sa kanilang operational lifespan. Ang iba ay dekada na ang serbisyo. Ang iba naman ay nakaranas na ng matinding paggamit sa iba't ibang operasyon. Kaya ang bagong batch na ito ay maaaring magsilbing replacement para sa mga lumang unit o kaya naman ay karagdagang sasakyan upang mapanatili ang kinakailangang bilang ng operational vehicles ng hukbo. Sa kasalukuyan, lumalawak ang mga responsibilidad ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa territorial defense, tumutulong din ito sa disaster response, humanitarian operations, internal security missions, at iba pang national emergencies. Dahil dito, tumataas din ang pangangailangan para sa mga reliable transport vehicles. Kapag may bagyo, lindol, o iba pang sakuna, madalas na ang mga military truck ang unang nakikitang naghahatid ng relief goods at tumutulong sa mga apektadong komunidad. Hindi lamang sila para sa gera, mahalaga rin sila sa pagtulong sa mamamayan. Kung titingnan naman natin ang mas malaking larawan, ang procurement na ito ay bahagi ng patuloy na implementasyon ng AFP Modernization Program. Habang nakatuon ang media sa mga malalaking proyekto tulad ng missile systems, submarines, frigates, at advanced fighter aircraft, tahimik namang nagpapatuloy ang pagbili ng mga kagamitan na kritikal sa pang-araw-araw na operasyon ng militar. Ang katotohanan ay hindi magiging epektibo ang isang modernong hukbo kung kulang ito sa logistics support. Maaaring mayroon kang pinakamodernong armas sa mundo, ngunit kung hindi mo kayang ilipat ang iyong mga sundalo at kagamitan sa tamang lugar sa tamang oras, magiging limitado pa rin ang iyong kakayahan. Kaya napakahalaga ng mga procurement project na katulad nito. Hindi man ito headline-grabbing equipment, isa ito sa pundasyon ng military readiness. Sa usapin naman ng South Korea, patuloy nating nakikita ang lumalalim na defense relationship sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Bukod sa mga military trucks, nakapagbigay na rin ang South Korea ng iba't ibang defense platform sa Pilipinas kabilang ang FA-50 fighter aircraft, naval vessels, military vehicles, at iba pang kagamitan. Unti-unti nang nagiging isa ang South Korea sa pinakamahalagang defense partners ng bansa. At base sa mga nagdaang taon, napatunayan na rin ng mga Korean-made military equipment ang kanilang reliability sa Philippine operating environment. Sa huli, ang pagbili ng 48 bagong military troop carrier trucks ay maaaring mukhang simpleng procurement lamang para sa ilan. Ngunit para sa Philippine Army, isa itong mahalagang hakbang upang mapanatili ang mobility, readiness, at operational effectiveness ng kanilang mga puwersa. Ito ay isang investment sa kakayahan ng ating mga sundalo na mabilis na makarespond sa anumang hamon, maging ito man ay sakuna, seguridad, o pagtatanggol sa bansa. Habang papalapit ang target timeline ng AFP modernization goals para sa mga susunod na taon, makikita natin na hindi lamang malalaking armas ang binibigyan ng pansin. Pati ang mga pangunahing kagamitan na bumubuo sa backbone ng military operations ay patuloy ding pinapalakas. At para sa marami nating mga sundalo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ang 48 bagong truck na ito ay hindi lamang mga sasakyan. Ito ay mga kasangkapan na tutulong sa kanilang misyon, magpapabilis ng kanilang pagkilos, at magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Army na maglingkod at magprotekta sa sambayanang Pilipino.
Mga kababayan, ano ang inyong masasabi sa panibagong procurement na ito ng Philippine Army? Sa tingin ninyo ba ay dapat pang dagdagan ang pagbili ng mga military trucks at iba pang logistics vehicles bilang bahagi ng AFP Modernization Program? I-share ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense, military modernization, at mga pinakabagong balita sa Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas!